Reklusyon perpetua ang hatol sa mga fraternity brothers ng Aegis Juris. Thank you so much to my sponsors, New You, College and Drink, Grills and Sizzle, Mom's Lasagna, one of the best, H2V2, also very special thanks to Pansit Malabon, Mariata 2020, and for the coffee, Tercy's Beauty Studio Cafe, as well as Swak Food House. And a very big thanks to my production house, Summer Sky Productions. Patak ng dugo, 3 paddle ang kabilang sa mga ebidensyang nakita sa Aegis Juris Fraternity Library. Naghain na ng kontrasalaysay ang ilan sa mga akusado sa pagkamatay ng UST law student. Aegis Juris Fraternity, liable din sa kasong pagpatay kay Horacio Atio Castillo. For the hazing that happened back in 2016, imagine that, guys, makukulong sila for 20 to 30 years. And ngayon, kasama natin ang isang attorney of one of the clients, and apparently, according to him, may ebidensya silang nilabas na dapat hindi siya kinasuhan dahil hindi siya kasama doon. So let's see what his facts are. Today we have Attorney George to share to us ano bang nangyari. He's, by the way, representing one of the members, Minway. And alam ko kasi from Honey Ho, sabi nila, may mga dapat na hindi nahatulan daw. So I really would like to know what exactly happened to the case. Back in 2017, there was an incident regarding a alleged hazing on the victim, Atio Castillo. And during that time, there was a case filed against officers, members of the Aegis Juris Fraternity. Down 5 years from then, there was a decision already rendered by RTC Branch 11 of Manila declaring all 10 members, including my client, Mr. Minway Chan, guilty of the felony or the crime of hazing or the anti-hazing law. Attorney, since nahatulan sila very recently, anong pinagdadaanan nila ngayon? Of course, ang family umiiyak. They were talagang very sad. Of course, my client is also crying because sa ginawa namin sa kaso, pinakita talaga namin na yung kliyente ko, si Mr. Minway Chan, ay wala talaga doon sa sinasabi nilang hazing. Napatunayan namin, nagpakita kami ng mga CCTV footages, nagpakita kami ng mga pictures, nag-testify ang 6 na testigo at napatunayan namin na yung kliyente namin ay wala doon despite doon sa ebidensyang pinakita namin at sila meet sa husgado. Ang husgado, pinanigan pa rin ang testimonya nung state witness na sinasabi na nakita niya ang aking kliyente sa mga panahon na napatunayan namin na wala siya doon. Wait, can we go back again nung sinabi mong napatunayan nyo na wala siya sa scene of the crime? Na you had proof that he wasn't there while the hazing was happening. Is that correct? Noong mga panahong yon, noong September 16, 2017, ang kliyente ko ay nasa bahay ng girlfriend niya sa Sampaloc. Doon siya nagstay, nagkwentuhan, kumain. After nun, pumunta siya sa condominium kung saan siya nag-stay, sa Avida, sa San Lazaro. So, nagstay siya doon. After niya nagstay, pumunta na SM, kumain, namili. Nagstay siya doon hanggang 1:30 ng madaling araw. At kailangan niya kasi pumunta sa bahay nila kasi meron siyang kailangan gawin kinabukasan. So, ang ginawa niya, nag-drop by siya sa UST, sa library, para sa isang welcoming party. Magkaroon ng konting kainan, kwentuhan, and everything. Pero, nagstay lang siya doon ng mga 30 minutes. Is this an Aegis Juris party? Oo. Ito ay kasi welcoming party to sa bagong brad na si Atio Castillo. So, nung panahon na yon, yung kliyente ko, nag-drop by siya doon. Ang ginawa niya, kinamusta niya lang yung mga brads, kinamusta niya yung mga tao doon. After nun, umuwi na rin siya. Umuwi na sa bahay niya at bumalik din siya sa kanyang kondo kinabukasan ng umaga. Pero, hindi kinatigan ng husgado yung aming ebidensya. Ang kinatigan niya is yung nag-iisang testimonya ng isang testigo na sinabi na nakita niya noong mga panahon na nandoon, allegedly, yung kliyente ko. Pero,
wala silang mapakitang ibang ebidensya maliban lamang sa testimonya niya na nakita niya noong mga oras na yon. So you're saying the star witness only had him storytelling what happened, pero wala talagang photos, videos of his presence, your client? Yes. Sinabi niya, nakita niya ng alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, Is this 9 a.m., 10 a.m.? 9 p.m. 9 p.m. up to 1:30. Ang sinabi niya, nagkwentuhan sila, nanigarilyo, nag-inuman sila, nagkantahan. Pero napatunayan namin na wala siya doon ng mga panahong yon. So ano yung, wait, kasi you said 9, 10, 11, wala talaga siya doon, 'di ba? Pero at 1:30, that's when he arrived. Yes. Okay. So, nung 1:30, nung dumating siya doon, nakita niya yung, sinabi nga sa testimonya ng mga ibang akusado na nakita siya nung ganong oras. Pero sinabi rin na umalis din siya. So, umuwi siya, pumunta siya sa bahay nila, sa Parañaque, sa Green Heights, kasi kinabukasan meron siyang event. Kasi ba't niya kailangan umuwi? Kasi meron siyang event na pupunta at wala siyang dalang damit. Kasi kalilipat niya lang ng kondo sa Avida. So wala siyang dalang damit. So umuwi siya sa Green Heights at bumalik siya sa kanyang kondo kinabukasan at around 7:25 a.m. Okay? Ano yung critical na sinasabi? Bakit importante yung 7:25? Kasi based sa testimonya ng state witness, alas 8:30, nandun daw lahat ng akusado. Nandun daw sa library ng mga panahong yun. At doon lang sila naghiwalay-hiwalay. Pero napatunayan namin na 7:30 ng umaga, nandun na siya sa condominium at meron siyang daladalang bag. Daladala niya yung bag ng mga damit. Wait, what is your proof? CCTV. Footages? Yes. Na may date and stamp kung kailan Yes. nangyari yun, anong oras nangyari yun? Yes. Ito nga ang aming pinagtataka. Hindi binigyan ng timbang ng husgado. Kahit na ito ay tinestimonyahan ng security guard na kinoros-examine ng prosecution ng more than 5 hours. Nagpresenta kami ng mga tauhan ng condominium corporation, condominium, na pinapatunayan niya na nag-issue sila ng certification at naglabas sila ng CCTV footage na pinapakita nila yung buong CCTV ng panahon na nandoon si Min Wei Chan. Nagsubmit din kami ng CCTV na galing sa barangay at certification na galing sa barangay captain na pinapatunayan niya na based sa CCTV footage, nandoon ang kliyente namin. At the same time, naglabas din ng certification ang Homeowners Association nila na meron silang CCTV pero wala silang nakuhanan doon kasi nga night time nung nangyari yon. So, lahat ng testigo namin, piniresenta namin, pero hindi kinatigan. Ang isa pang hindi binigyan ng timbang ng husgado ay ang pirma na pineke ng isang tao na sinubmit sa UST Office of Student Affairs. And what is this? Ito kasi yung basihan ng mga pulis para sinampahan ang kliyente ko. Kasi nandun sa listahan kung sino yung mga officers. So you're saying, binase ng mga police yung list of officers as those na possible na mga sumama dun sa hazing? Yes. Yun lang, dun sa signatures na yun, dun sila pumili, parang ganon. Hindi eh. Ganito ang nangyari dyan. Merong listahan dati na sinubmit kung sino yung mga dating officers. Ang ginawa, kanya-kanya kayong depensa kung nasaan siya. Yung isa, nagdepensa na, wala ako dyan kasi inooperahan ako sa UST during that time. Meron akong sakit. Nagpakita siya ng Medical certificate. Dokumento na siya inooperahan ng mga panahong yon. Ang problema, ang kliyente ko, hindi siya nakapaglabigay ng ebidensya during that time. Why? Wasn't he able to do so? Okay. Ito yung isang strategiya namin na pinag-aralan. Sa kadahilanan na kung inilabas namin yung kwento namin doon pa lang sa preliminary investigation at kahit nung initial trial, babaguhin kasi, posibleng baguhin ng police at prosecution ng kanilang teorya. Kasi nga po, ang katotohanan, ang barangay at ang
condominium ay less than 5-7 kilometers from UST. So, may posibilidad talaga na sabihin na nandoon siya. Pero, hinawakan namin CCTV footages na yun for more than 5 years at pinakita namin at that proper time and place kung saan pwede namin ipresenta ang aming ebidensya. But attorney, wouldn't you think na parang dapat nilabas mo na lahat sa start pa lang? Kasi if yung isang accused, he showed a certificate, but then again, it means bed rest, diba? Na he's situated in a hospital. Wouldn't you think na that could have helped them out from the start? Okay. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng pagkakataon na ang unang sinampahan ay mahigit 20 katao. Nagbago na naman ang kwento, natanggal ang ibang sinampahan ng kaso sa prosecution, sa preliminary investigation. Nagbago na naman ang kwento, nagbawasan na naman hanggang natira na lang 10. Nung sinampahang kaso, nagbago ang bersyon doon sa original hanggang doon sa na-file. I can relate to that, attorney, kasi when I was accused, iba yung case ko. Yun yung nalagay sa TV. Tapos nung kinasuhan na ako dun sa mismong court, iba na naman yung kaso ko. So, you are right. It changes depending on my defense. Kunyari, dinepensa ko sa sarili ko, biglang umiba na yung storya nila para it may sound na possible yung kinakasuhan nila sa akin. Yes. Ganun ang nangyari noon. Nung pagkakataon na namin magpresenta ng ebidensya, nilabas namin yon. Kami kasi naniniwala kami sa proseso ng justice system natin na you are given a proper time and place to present your evidence. At sa amin, yun ang tamang pagkakataon. Sa kadahilanan na hindi na pwedeng baguhin ng prosecution ang kanilang teorya. Kapag nakapag-present na sila ng ebidensya at kami, nakapag-present na kami ng ebidensya. Ang ebidensya na yon ang tanging basihan ng husgado para maglabas ng desisyon. Wala nang iba pong dapat na basihan ng husgado maliban ho doon. Nilabas niyo yung CCTV, wala. Ni-reject. Paano po yung process nun? How did you push that new evidence to them and how did they react to it? Okay. Nung sinabit namin yung CCTV footage ng barangay at ng kondo, ito naman po ay tinanggap ng husgado. Hindi naman po ni-reject. Pero kung pabasahin po natin ang desisyon at ang resolution sa denial ng motion for reconsideration, hindi po niya tinakel o pinag-usapan. Really? Opo. Parang it was ignored. Hindi po niya binigyan ng pagkakataon at depensahan or bigyan niya ng dahilan kung bakit hindi dapat bigyan ng timbang sa desisyon. That's not normal. Based sa jurisprudence at sa mga desisyon ng ating Korte Suprema, between a testimony ng isang tao at CCTV footage na it was verified, authenticated, yun ang dapat bigyan ng timbang. Kasi alam natin, ang tao, nagbabago o nagkakamali ang kanyang pananaw. Depende sa sitwasyon, time, at iba pang factors. Unlike pag CCTV, kung ano ang nandoon, yun na yun. It's certified. Yes. Actually, to present a CCTV, because I've experienced it, it will take a long process. Yung tipong, how was it recorded? Tatanungin, person by person. Like, how was it handed? Yes. How was it given certification? Parang the entire process of downloading the CCTV, giving it to the court, everything is stringently focused on. So parang walang loophole, diba? So in other words, it's a real evidence, yet it was ignored on your end. Yes. Ito po sa kadahilanan nga po na hindi binigyan ng timbang. Kahit napatunayan naman po na authentic, totoo ang aming CCTV footage. At the same time, ang prosecution, kinross-examine ang security guard at yung custodian ng CCTV kung ano ang contents, kung ano ang nangyari, kung anong makikita. At records would show na wala silang nasabi na peke, finake, finorge, o inalter ang CCTV. At yun naman po ay normal kasi ang CCTV, alam natin na mayroong petsa, may oras. Hindi siya nagbabago. Kung mayroong mang pagbabago sa oras, ibig sabihin ito ay inamper o binago. Pero wala eh. Kaya ito nga pong aming katanungan. Nung lumabas nga po ang desisyon at resolution ng korte, hindi po binigyan ng timbang yung resolution at desisyon, yung CCTV footage
testimonya ng aming 5 testigo, including a handwriting expert from the formerly NBI, na in-authenticate niya na yung pirma ng kliyente ko doon sa dokumento na yon ay forged. Oh, so he didn't sign up as an officer. Yes. Ito pa kasi isang malaking usapin. Ang kliyente ko during that time, simula ng taon, hindi naman siya officer pa during that time. Simula pa lang ng taon. Ang nangyari doon, nag-submit kasi yung isang tao sa Office of Student Affairs ng listahan para ma-accredit ang organisasyon na yon. So yung taong yun na nag-submit, ang may hawak-hawak ng pinekim pirma ng kliyente ko. Yun ang unang basehan nila, nakasama siya sa kaso. Yes. A forged signature. Ang basihan nila is yung testimonya ng tao na sinabi na nandun siya. State witness. Okay. Yes. Pero ang nakapagtataka, sino rin ho ba ang nag-submit ng dokumento na yon sa UST? So, sino? Siya rin po ang state witness. Oh, so it's forged and it was him who was proven to have given it to UST. Yes. Nag-testify siya at sinabi niya na siya ang nag-submit ng dokumento na yon sa UST. Hawak ng Manila Police District ang dokumentong ito kung saan nakalista mga kasalukuyang opisyal ng Aegis Juris Fraternity. Galing daw ito sa pamunuan ng University of Santo Tomas na ipinasa ng Aegis Juris bilang bahagi ng Student Organization General Information Report noong magbukas ang school year 2017-2018. At yun din ang sinasabi namin, bakit natin pagkakatiwalaan yung state witness na siya ang nagsabit ng isang forged document na finorge ang pirma ng kliyente ko at nagsasabi yung kliyente ko ay nandun samantalang meron kami CCTV footage na sinasabi na wala siya doon. Attorney, was this document given after nagkaroon ng case or before pa? Ang dokumento na prior sa filing ng case. Pero yung nangyari na yung hazing nun? Yes. Nung panahon yun, kasi simula pa lang ng taon, ng school year. Nagsimula ang school year ng August, nangyari itong allegedly hazing na to is September. Would you know kung may galit siya? I don't know. What's the situation? Hindi ko rin alam eh. Magkakakilala sila, magkakaibigan sila. May sinasabi silang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Pero sa akin naman kasi ito, kung meron mang dapat desisyon ng husgado, dapat tignan niya ang ebidensya. Kasi tayo ay rule of law. Tayo ay based sa evidence, hindi tayo based sa haka-haka. Interestingly, pag may nilabas kang evidence, ang gagawin ng prosecutor, hahanap siya ng paraan na ibasag yung evidence mo. Tama. Diba? Pero in your in motion for reconsideration, it wasn't even mentioned at all dun sa reply nila na hindi nila mapagbibigyan yon because they never mentioned the CCTV. They didn't even find the way to destroy the evidence. Parang wala. Yes. Kung babasahin po natin ang desisyon, pati yung resolution, hindi nga po diniscuss kung ang CCTV footage, pati yung testimonya ng mga testigo ko. Sinabi nga ho sa desisyon at sa resolution na ang mga testigo ng mga akusado ay bias. Kasi ang sinasabi niya, ang nagtestigo sa mga akusado ay kamag-anak, kaibigan, girlfriend, or related sa kanila. Pero sa amin po, sa kliyente ko, kay Minwei Chan, wala po akong piniresentang testigo na kamag-anak. Kahit nga po yung magulang na nakasama niya nung time na yon, hindi rin po namin pinag-testify. Kahit nga rin po yung kanyang girlfriend during that time, hindi rin po namin pinag-testify. Kasi alam na po namin na ito po ang magiging kahinaan ng aming ebidensya kasi sabihin nila bias. Walang credibility kasi syempre they love the person, they will say anything. That's the presumption. Yes. So anong ginawa namin? Nagpresenta kami ng mga independent na not connected to your client. Isang barangay captain, taong gobyerno, empleyado ng condominium corporation, wala kaming control. Security guards na wala rin kaming control. At former NBI witness, handwriting expert na wala rin kaming control. You know, attorney, napakahirap kumuha ng witness. Agree po. To get them to be there sa isang malaking hearing and to sit down
kinakabahan yan at saka a lot of them don't allow themselves to be in that situation. Pero talagang pinaghirapan nyo to get those witnesses, yet they were not given any significance. Yes. Katotohanan, nagkataka ang tao, bakit nyo nakuha itong mga testigo na to? Ang kadahilanan po, kasi alam nila, nakita nila yung taong to nung panahon na yon. Sila po mismo nagsasabi na, hindi, nandito yan. Sila mismo kumbinsido. Kailangan lang namin patunayan to, kaya sinabi namin na tulungan nyo kami. Kasi wala namang ibang pwedeng magsabi ng katotohanan maliban sa inyo eh. Kaya yung mga testigo namin, sila mismo openly nag-testify in open court. They were cross-examined exhaustively. For you, why do you think did the prosecutors just push through with your client? Like bakit, I'm sure may mga, meron din mga defense yung iba. Sa tingin mo, bakit dinire-diretso nila yung entire group of aegis juris na fraternity brothers na ma-sentence ng ganon? Considering meron naman kayong mga evidence. Hindi ko ito masasagot doon sa iba sa mga akusado. 10 sila. Ang kliyente ko isa. Nung panahon na kinross-examine ng kliyente ko, nung siya nag-testify, tinanong siya, bakit mo ba ngayon nilabas lang itong mga ebidensya na ito? Kasi nga po, ang sagot ng aking kliyente sa prosecutor is kasi ito ang pagkakataon na para pakita namin ang aming ebidensya at ang aming istorya. Kasi nga po, hindi niyo na pwedeng baguhin. Bakit ho ba nilabas na ng mga pagkakataon na yon? Sabi niya, alam mo ba kung nilabas mo to na pwede kang makalaya? Oo. Mismo, based sa record, sinabi yun ng prosecutor na may timbang ang aming ebidensya kasi nga ho, meron kaming ebidensya nagpapatunay na wala siya. Pero sagot nga ho ng kliyente ko is, ito po ang pagkakataon namin para mailabas ang ebidensya na to. Attorney, was there regret though na you put it out there at a later time? Ito nga po ang aking dala-dala na bagahe sa bilang abogado. Ako po ang nagbigay ng strategy na ilalabas ang ebidensya sa tamang pagkakataon. Kasi nga po, kung kami po ay nilabas namin yung ebidensya na yon, maaari o maaring hindi nabigyan ng timbang. Pero nung panahon na yon, sa tingin po namin ito yung tamang strategiya. Ang ginawa po namin is piniresenta namin yung aming ebidensya sa pagkakataon na wala na silang dahilan para dagdagan, bawasan o baguhin ang kanilang teorya against sa client ko. Kung titingnan po ninyo ang opensa nila, ni isang testigo, wala pong nasabi na nandoon ang kliyente ko, nakita ang kliyente ko, maliban na lamang doon sa testimonya ng state witness. So yung co-accused niya, yung mga fellow aegis juris fraternity brothers said he wasn't there. Yes. Oh, okay. Sinabi nila na hindi nila nakita siya noong mga panahon na sinasabing nandun siya. May nag-testify na nakita siya doon noong 1:30 at kasama na umalis ang isa pa niyang brad. When did the crime happen? What time? Base doon sa alegasyon ng prosecution, 2:00 daw na madaling araw. 2 a.m. Okay. Yung nga po ang aming pinagtataka. Ang prosecution, sinasabi nga po 2:00. Pero sabi nga po namin, based sa evidence namin, umalis na po ang kliyente ko before that time. Kasama niya po ang isang akusado, pumunta na ho at umuwi na siya sa bahay niya. So, dalawa sila that weren't present there, yet nahatulan. Opo. Yung kliyente ko ay umuwi during that time, nakasama niya yung isa sa mga akusado. At siya rin po may patunay. Meron siyang dokumento na nagsasabi na sumakay siya ng Uber during that time eh. Ooh, so meron ba siyang receipt? Yes. Sinasabi kasi nila na nakita rin yung taong yun ng gantong oras, gantong pagkakataon. Pero hindi Hindi pa rin siya binigyan ng timbang. Ang kasamaang palad nga lang po, yung taong yun, ay wala po kasi siyang CCTV footage. Pero meron siyang resibo ng Grab. Meron po siya nung panahon na yon. Oh. At meron siyang napatunayan na sa kanya po yun and everything. At napatunayan po, based sa testimonya na umuwi sila na maaga. Testimonya rin po ng kanilang mga testigo na umuwi siya ng ganong oras. Kami po ay nag-file na po ng notice of appeal para po iakyat ang kaso na to sa ating Court of Appeals. Oh, so nag-elevate na siya, hindi na sa RTC. Yes.
So sila ngayon ay mamumove na sa Bilibid. Hinintay lang po namin ang order galing sa husgado na sila ay commit na sa National Bilibid. Kasi nga po ang kaso nila is reclusion perpetua ang penalty, so kailangan po silang ilipat doon sa National Bilibid. Reclusion perpetua means 20 to 30 years. Life, is that life imprisonment? Hindi po, iba po ang penalty, pero ito po ang maximum of 30 years ang penalty. 20 to 30 years. And imagine mo, sila ay law students na baguhan lang. 'Di ba? And they will have to endure, well, of course, cause and effect. Pero para sa mga hindi naman nandoon at na-prove nila sa court, yet hindi naman na bigyan ng weight, parang grabe, ang haba naman ng sentence sa'yo, di ba? Oo. Ito nga po ang aming sinasabi sa kliyente ko, pati sa pamilya niya. Tayo magtiwala sa sistema ng ating judicial system. At sana bigyan ulit ng pagkakataon ng ating appellate court na basahin ang records, tignan ang aming ebidensya, at basahin na ayon doon sa nararapat na basis of whether yung kliyente namin ay guilty or not guilty. Hindi lamang dahil siya ay kasama sa 10 or siya ay tinuro ng iisang tao lamang. It's very interesting kasi the co-accused said he wasn't even there and it was just one person that said na he was there. Apo. Pero everyone else said wala, tas may CCTV pa siya. Can you guys imagine that? You have evidence and other people sided with you, pero with just the word of mouth of one person who is a state witness. Yes. Doon sila nakinig. Yung nga po ang aming sinasabi, dapat i-test muna ang credibility ng state witness. Bago maging state witness, kailangan siya ay nagsasabi ng katotohanan. Ang tanong nga namin sa napalabas namin na ebidensya at testimonya ng aming mga testigo, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Siya ba o kami? Sabi ho namin, kung pagbabasihan lang natin ang kanyang testimonya, na wala siyang pinanghahawakan na kahit anong dokumento, CCTV. Samantalang kami ay mayroong dokumento, CCTV, witnesses, mas binigyan ng timbang dapat ang aming ebidensya kaysa sa sole testimony ng isang uncollaborated witness. I'm wondering, attorney, bakit binigyan ng base yung words niya? Yan din po ang isang tanong na hindi ko rin po masagot. Ang husgado lang po ang dapat ang makasagot nito. Bakit hindi po niya binigyan timbang ang aming ebidensya at binigyan niya ng timbang ang testimonya ng isang tao? But the state witness was a part of the activity. Nandun din po siya. What did he do according to him? Nandun siya nung panahon ngayon mula't simula hanggang dulo. Siya lang ang Participant din siya? Siya po ang tanging nag-testify na nandun siya mula nung simula hanggang dulo. Ibig sabihin, simula po ng party hanggang kaduluduluhan po. Pero, ang tanong nga po namin sa aking kliyente, ako mismo siya mismo nagsasabi na wala siya doon, pero sinama siya doon, kahit meron siyang ebidensya. Samantalang itong taong ito, itong testigo na to, inamin niya na nandun siya, nag-participate siya. Pero siya ang ginawang state witness. Could it be na because he spoke first, na siya yung binigyan ng ng amnesty? Hindi kita masasagot sa tanong na yan, pero may mga sapantaha na sabi nga sa ating batas na kailangan siya ay least guilty. Pero kung siya ay guilty or major participant doon sa kaso na yun, dapat hindi siya maging state witness. Kaya nga po yun ang tinatanong namin. Interesting. Okay. Pero wala namang video dung sa hazing, wala namang lumabas of what exactly happened inside. Para magkakitaan, sino ba talaga yung nandoon? Based doon sa desisyon at sa resolusyon ng RTC Branch 11 of Manila, merong ebidensyang nilabas, pero hindi po kami yon, na nagpapakita ng video. And what did the video have? Hindi kita masasagot kasi nga po, itong video na to ay naging issue pa ngayon at ito ay pending pa. Ito po ay nilabas ng isa sa mga akusado. Ito nga po ay naging issue kung dapat ba itong tanggapin bilang ebidensya o hindi. Ang ginawa po ng husgado, hindi nga po tinanggap itong ebidensya na to. Kahit ang sinasabi nga po ng isa sa mga akusado
ito ay patunay na wala siya doon at hindi siya guilty. Pero hindi po binigyan ng timbang ng husgado. At ito po ay hindi isinama sa desisyon. I am so overwhelmed. Kasi being a part of a case, I understand his words. Medyo mahirap to explain to you guys kung naiintindihan nyo. So basically, attorney is saying na they have evidence na he wasn't there. They have video evidence, not just hearsay, but solid na video that his client wasn't there at all. But it was ignored. So, bakit siya na-sentence? Kasi we are only talking about one client, di ba? Pero Yes. dinire-diretso silang 10. Yes. Hindi nga po diniscuss fully yung kung anong ebidensya na pinresenta ng kliyente ko. At ang ginawa po nila is nagkaroon ng promulgation na lahat sila ay guilty because in-identify siya ng isang tao. Yun lang po ang tanging dahilan kaya sila na-convict. Because identified sila. Maliban doon, wala na po. Feeling ko lang din, attorney, nasampulan sila. Kasi dahil sa nangyari na to, nagkaroon ng mas mabigat na law for the anti-hazing law. And I feel like na they really needed to make a statement that it is a stronghold law and justice must be served. And justice must be served. It's just that if you say that person wasn't there and there are, heavy evidences that talagang wala naman siya, bakit? Kasi alam mo yun, parang that's a life you will deprive. Diba? Bata pa siya eh. Like, how old were they when they were in prison? 21? 22, 23. After 7 years, mga 28 na sila, magta-30 na Yes. sila, tapos ngayon pupunta sila sa Bilibid. Parang they were budding lawyers. And ano yung chances na makakamit pa nila yung pangarap nila? Ito nga po ang amin. Magtiwala lang tayo sa proseso ng ating justice system. Naniniwala ko na kapag ni-review ang aming kaso, bibigang pansin ang You aming still evidence. believe, yes. Naniniwala kami. Ang magulang, ang pamilya ng aking kliyente ay nawawalan na ng tiwala sa ating proseso. Sinasabi ko bilang abogado, ako ay naniniwala sa proseso ng ating judikatura. Kaya nga po tayo may apela. Sa ganang akin, ang dapat nating bigang pansin dito is this. Huwag natin i-judge kaagad ang isang tao. Kaya nga po ako nagsalita dito. Ang sinasabi ko kaagad sa social media na ang kliyente ko ay mamamatay tao, ang kliyente ko ay ganon, ang kliyente ko ay ganon, pero hindi nila kilala ang kliyente ko personal. Yung kliyente ko naman po ay tahimik na tao, ordinaryong estudyante na gusto at nangangarap na maging isang abogado. Isa rin po siyang anak, isa rin siyang kapatid, diba? Isa rin siyang kaibigan. Ang pinagkaiba lang po, sabi ko nga po, he was at the wrong place at the wrong time. Hindi ko sinasabi na walang nangyaring sakitan. Ang sinasabi ko, ang kliyente ko, nung sinasabi nila na nagkaroon ng initiation o hazing, ay wala naman doon. Kung meron mang tao na dapat managot, siya ay dapat managot. Pero kung ang kliyente ko mapapatunayan namin at napatunayan namin na wala siya doon, dapat siya ay mapawalang sala. So sana napakinggan yung defense nyo. Yes, opo. Oo. And now, lilipat na sila sa Bilibid. How is he? Attorney, ito lang ha. Kasi pag promulgation na, talaga yung kaba. Alam mo yun, as someone who was accused, just being there, tas babasahan ka na, talagang yung heartbeat mo talagang thudding talaga. And to hear the world guilty, grabe, parang bumagsak na yung buong mundo sa'yo. Tas sinabi pang reclusion perpetua, 20 to 30 years. What is his mindset right now? Siya ay unti-unti nawawala na nga ng tiwala sa proseso. Pero sinabi ko nga sa pamilya at sa kanya na magtiwala lang. Kagaya mo, Karen, ikaw ay naging biktima ng maling proseso. Pero itinama rin naman. Dahil doon, nabigyan ka ng pangalawang pagkakataon. At ikaw ngayon ay naging advocate ng PDLs. Sabi ko nga sa aking kliyente na baka ito ang pagkakataon mo kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na timbangin ang ebidensya at mapatunayan na ikaw ay walang sala, baka ito nang maging advocacy mo. Baka ito na ang calling mo.
Pag ikaw ay naging abogado, sabi ko nga, mararamdaman mo ang kakulangan o hinaing ng mga PDLs. Siya mismo ay kasama niya, kasalamuhan niya, naiintindihan niya ang PDLs. There is far more better life ahead of you. Hindi nagtatapos ito doon sa RTC decision. There is far more. Baka hindi natin alam. Pag dumating ang tamang pagkakataon, malalaman ang katotohanan, at yung katotohanan na yan baka ang maging simula ng kanyang totoong buhay. Bagong buhay. True, kasi very rare na ang isang law student or even a lawyer na makulong. So to be able to see that, I feel like paglaya niya, he would want to defend them with passion. 'Di ba? Yung defense na talagang hahanap ng witness, gagawa lahat ng paraan para lang makalaya yung kliyente niya kasi alam niya yung hirap ng buhay sa loob. And I think that is magiging magandang hugot sa kanya in the future should he be able to go home. So, ngayon, ano yung preparations niya? Ang hinihintay lang po namin, ang kanyang commitment order, siya ay dadalhin sa National Bilibid Prison at bali sa proseso ng National Bilibid Prison, may period sila na parang siya muna hihiwalay muna, pero isolate muna, pero eventually siya ay dadalhin na rin sa general population ng National Bilibid after siya ma-isolate ng how many months. Alam mo, pag pumasok ang isang lalaki sa Bilibid, ibig sabihin nun, kailangan mo sumama sa mga pangkat. Alam yun, makisama ka. Tama ka doon. So is he prepared? Like, what's happening? Siya po ay sa city jail. Siya po ay walang gang. Siya po ay sa kuwerna ng mga walang affiliation. Allowed yun sa Manila City Jail? Kasi I've seen that place. May pagkakataon pa. Kasi nga, nung panahon nyo, inisip namin na after lang ng RTC case, lalaya na siya. Pero ngayon, dahil siya ay dadalhin sa National Bilibid, kailangan niya na sumali. Kasi nga ho, ibang pagkakataon na to at ibang sitwasyon na to. Hindi niya na sigurado ang kanyang seguridad, ang kanyang pagkatao. At the same time, hindi niya na alam kung pwede siyang bisitahin kahit anong araw, anong oras. Dahil alam natin, mas mahigpit ang security doon at pagbisita unlike sa city jail. Ito yung realidad. Anong kailangan niyang gawin? Maging buulan loob, sabi ko sa kanya. Magtiwala, magdasal. I've seen a lot of stories of Bilibid and talagang even for tough guys, it can be very tough for them. So, I cannot wait to hear what happens to them there. Sampu sila, they're very good-looking kids. Diba? I don't know how they're gonna be roughed up, how they're gonna adapt. And like you said, lalabas ba sila with a tattoo? Will they stay longer? Kasi sabi mo, may mga iba na talagang guilty, may iba na dapat hindi nandoon. So, what is your message, kung meron man, sa mga tao, sa public, that judges them right now? Ang masasabi ko is, bago ninyo husgahan ng isang tao, pakinggan nyo muna ang kanyang storya. Alamin nyo kung sino siya. Siya ba ay ganito? Siya ba ay ganon? Bago nyo husgahan, timbangin ninyo ang ebidensya. Sabi nga natin sa panahon na to, nasaan ang resibo mo? Pakita mo ang resibo mo. Ang ginawa nga po namin, pinakita namin ang aming resibo. Subalit, hindi nga po binigyan ng timbang ang aming mga resibo. Kaya nga po, ang aking request sa public, hintayin natin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan mismo ang magsasabi kung ang kliyente ko talaga ay guilty o not guilty. Ang ebidensya mismo magsasabi kung ang kliyente ko ay guilty o not guilty. Hindi lamang sa testimonya ng iisang tao na wala naman siyang basihan, uncollaborated, walang siyang ebidensya maliban sa kanyang sinasabi. And lastly, attorney, hazing. Bilang isang lawyer, naging law student ka din, I'm sure naging fraternity brother ka din. Do you still agree na sa initiation rites dapat may hazing? Sa akin galang, hindi na po eh. Sa akin, ang pagiging isang fraternity brother or sa pagiging isang frat brad ay hindi nasusukat sa hazing. Ito ay nasusukat doon sa tiwala mo sa kapwa-tao mo. Dapat talaga ipagbawal ang initiation. Pero ang tanong ko kasi is, ano ho ba talaga ang initiation? Ito nga po ang isang bagay na dapat iresolba ng ating Senado at Kongreso. Napakabigat na parusa kung ang isang tao, kagaya ng kliyente ko,
wala namang partisipasyon. Pero dahil sa batas, siya ay na-found guilty kasi sinasabi na siya ay isang officer o sinasabi siya ay naging kasama doon. So dahil lamang doon sa presumption na yun, siya ay guilty na kagad. I'm with you when you said na you don't support hazing because I don't either. Hurting other people should not be normal, especially sa just the fact na sasali ka sa isang grupo. You don't have to prove yourself by being hurt by others. Kasi saktan ka lang, pwede ka ng kasuhan. So hindi ko nagigets bakit it's a group activity. It is a mentality that should be taken out of the society. And this year lang, may namatay sa hazing recently. Parang hindi pa ba kayo natututo? Agree. Diba? Ngayon pa lang, nahatulan 10 mga bata that may never experience the outside world. Hopefully after how many years, diba? Pero the effects of it should end. Hazing should definitely end. And hopefully, with this case, people will see this as a reason that it should never be practiced at all. To abolish it immediately. And likewise, sa court, I hope, when an evidence has been brought out, na mapakinggan ng mga accused despite the noise of media. Kasi when media puts out a story, just like myself, you look so guilty. Like there is no voice for you anymore to speak out loud. And when the media is so loud, it becomes the truth, even when it is not. So thank you so much for sharing your story and, for sharing your facts. You only represent one of the Aegis Juris Fraternity brothers, but there are still so many stories untold. Yes. So thank you for opening our eyes. And of course, we follow the process. Court of Appeals will hopefully give you what you're asking for. And at the same time, we believe that hazing should definitely end. So once again, thank you so much, Attorney George, for being here. And I pray for the 10 of them. God always has a plan for each and every person. I agree. Thank you very much, Karen. So there you go. Thank you everyone for watching our episode. Again, 7 years nakakulong ang Aegis Juris Fraternity Brothers. And ngayon, papunta na po sila sa Bilibid for their next challenge para sa Court of Appeal. So makikita natin kung ano mangyayari sa kanila. And hopefully, ma-interview natin yung ibang attorney. So thank you so much for watching everyone. And sana you were enlightened because sa mga kaso na to, it's very, very difficult to place a judgment because there's so many things you have to consider. So see you guys on the next episode of Columbia Story. So see you!